Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay kayo po ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 1143 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. At muli ako po si Dr. Jennifer Gatiwansi, your program host, at samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ng isang nauusong sakit dito po sa ating probinsya o dito sa lambak ng Cagayan. Okay, ito po yung sore eyes. Nailathala po sa ating mga newspaper lately na just for these past few days na dito sa ating probinsya tumataas po ang mga kaso ng sore eyes, particularly sa mga estudyante. At ang naire-report po ay there are around 40 cases reported every day. No? Yun po yung mga nare-report. Paano pa yung mga under-reported? So kaya po pag-uusapan po natin sa araw na to ay ang kondisyon na tinatawag na sore eyes at kung anong mga kadahilanan at kung anong ating pwedeng gawing first aid, yun pong ating pag-uusapan. At ang ating pong source is from the myvision.org. So isa po itong mga organization or a webpage of eye specialists. So medically, pag tinawag po nating sore eyes, ang tawag nito is ophthalmalgia. Algia, from the word na algia, is a feeling of pain, no? Masakit ang ating mata. So, pwede siyang mild, pwedeng severe. At kung minsan naman po ay kusang nawawala. Kahit na hilamusan mo lang, nawawala. So, pag severe daw at tuloy-tuloy yung pagsakit, meron na po tayong dapat gawin. Dahil dapat ay magpatingin na. Dahil madaming dahilan daw po ang pwedeng mag-cause. Pwedeng glaucoma, or pwedeng trauma, no? Lalo na nga sa mga kabataan, baka mamaya ay nagharutan sila ng mga classmates nila ay ayun na, may tamaan sa kanyang mata, yung bata. So what are sore eyes? Sore eyes present with various levels of discomfort. Depende po sa kadahilanan na bakit sila nag-sore. Okay? So, meron pong tinatawag na stinging sensation, parang nasunog, or mild burning sensation. Or they can hurt you pag ikaw ay pumikit, parang mahapdi. Ayan. So, the pain can also be sharp and acute, agad-agad, or kumisan parang dull ache, na parang meron lang nakapatong. And the best way to treat the soreness is to discover the cause and then to treat that cause. So, alamin natin yung sanhi. So, hindi ho shotgun treatment ang paggamutan sa mata. So, sometimes, iba't ibang klase po yung mga eye drops na pwedeng gamitin. Okay? So, ano po ba ang mga kadahilanan ng sore eyes? Several conditions or eye-related illness can cause eyes to be sore. Most common of these are, tinatawag po nating dry eye syndrome, allergic conjunctivitis or eye allergies, pink eye, blepharitis, glaucoma, stye, and chalasia. Ayan, mamaya isa-isahin po natin. And of course, eye injury or trauma to the eyes. So, unahin po natin yung dry eye syndrome. So, from the word dry, tuyo. Okay? Wala kang enough tears to lubricate your eyes. And without proper lubrication, ang iyong mata ay makakaramdam ng parang stinging sensation or parang nasusunog, mainit. Ang kadalasan pong cause nito ay mga contact lens, yung maling paggamit ng contact lens, a pollen-filled or dust-filled working environment, and the use of medications na mga anti-allergies, antihistamines can cause dry eyes. So, meron din mga ibang underlying medical conditions. So, ano po ba yung simptomas ng dry eyes na sabi natin kanina? Itching or burning sensation in the eyes, light sensitivity, parang nasisilaw pag maliwanag, and of course, pamumula ng mata. And as a defense of the dry sensation,
nagluluha. So there's watery in response to the dryness na nararamdaman niya. And because of that, syempre manlalabo yung mata mo and kadalasan ay parang meron nga pong foreign body sa iyong mata. Ang paggamot po dito, kadalasan ay nilalagyan ng mga eye drops to lubricate the eye. So ito po ay iba-iba po ang mga eye drops. So your doctor will check and then identify the underlying cause. Sa kanya, ibibigay yung proper eye drops na gagamitin. Sa mga home remedies sa bahay, habang di pa kayo nakikita ng doktor, so you can prevent dry eye symptoms by doing the following. Siyempre, nasabi natin kanina, if you're living in a polluted environment, mausok, maalikabok, ay dapat iwasan po natin itong mga pollution na to, including ho yung mga sigarilyo, usok ng sigarilyo dahil pwedeng mag-cause ng dry eyes. Closing your eyes momentarily but regularly to prevent tears from evaporating. Nakakatulong din yun lalo na sa ating lugar na mainit ang panahon, so nag-evaporate. And taking breaks and closing your eyes for a few minutes, lalo na kung ang trabaho ninyo ay related sa madalas na paggamit ng laptop, computer, or ikaw ay isang estudyante na mahilig o bata, mahilig mag-cellphone, nakaka-cause ito ng dry eye syndrome. So, usually meron binibigay na artificial tears. So, yun yung eye drops na ibinibigay. So, yun po yung dry eyes syndrome. In relation to that, meron din po tayong tinatawag na allergic conjunctivitis or eye allergies. Okay, so ang ating mga mata pwede ding mag-react pag it comes into contact with what you call allergens o yung mga bagay na nagkukos ng allergy. Ito yung mga pollens, dust mites, molds and spores, and even yung animal dander, lalo na sa mga fur parents. Ayan. So, pwedeng mag-cause to ng allergies. At it could present as also burning sensation, pamamaga ng mga mata, talukap ng mata, pamumula, naluluha, and of course, allergy, nangangati. So, the allergy symptoms may disappear after removing the allergen. So, kunyari, yung mga dust mites, syempre, pag naglinis ka ng bahay, edi wala yun, nawawala rin yung allergies. Hindi ka na-expose. So, pag ikaw ay nagpatingin, pwede kang bigyan ng iyong doktor ng mga anti-allergies. At the same time, pwede kanyang bigyan ng mga saline eye drops. So, mga over-the-counter medicine to. Or, hilamos lang. So, in speaking of allergy, anong dapat natin gawin? Avoid contact with allergens. So, kung yung mga animal dander, say goodbye na on being a fur parent or mag-alaga ka ng ibang pet na hindi pwedeng mag-cause ng allergies. Iwasan pong irab, kamutin yung mata dahil lalo po siyang mai-infect. And you could wear glasses, no, or hats. Parang nung pandemic, di ba? Protective. Ayan, para hindi natatamaan. Kung ikaw naman ay nakatira sa mga, like sa bukirin or farm, okay, close the windows to prevent yung mga pollen na pumasok sa bahay at mapunta sa inyong mga mata. And of course, wash your hands all the time and keep your pets away from you sa bedroom. Siguro wag mo na lang katabing matulog para maiwasan yung kanilang pet dander, yung mga kanilang tinatanggal, no? Yung sa katawan nila. Parang mga balakubak nila or mga balahibo nila na nagkukos ng allergies. Ayan. So, next is the pink eye. Ano po ba ang cause ng pagpipink ng eye? So, ito yung tinatawag natin talagang technically conjunctivitis, also known as pink eye, is also an allergic reaction or could be an infection of the conjunctiva, yung mismong puting part ng mata natin, no? Yung, di ba may eyeball, tapos yung puti. Ayan, so pag nag-react yung ating conjunctiva, no, due to allergic or infectious process, nagkukause siya ng pink eye, so conjunctivitis. And ano po ba yung mga simptomas, no? So, itching, burning sensation again,
pamumula or pink ang mata, namamaga yung mata, nagluluha. And kung ikaw ay nagsusuot ng contact lens, ayaw mong isuot yan dahil masakit. So, aalamin ng doktor mo yan kung ano ang cause. Pwede itong infection, pwede itong allergic reaction, or pwedeng na-irritate sa iyong contact lens mismo. So, depende sa cause, yun din ang kanyang magiging prescription. If it's a viral cause, infection, antiviral drops yung bibigay niya. Kung bacterial, antibiotics ang bibigay niya. Kung allergy, again, antihistamine or anti-allergies. So, home remedies, hugasan ng kamay regularly, iwasang hawakan ng mga mata. Actually, nung pandemic, sinabi na yan, no? Yung men, avoid putting your hands to your mouth, to your eyes, to your nose. So, still up to now, iwasan. At kung hindi may iwasan, wash your hands regularly. Avoid sharing of cosmetics sa mga kababaihan, mga eye care product. Nako, iwas-iwasan yan. At kung yung mga cosmetics ano to, mascara mo ay luma na, nako, baka nag-culture na yan ng bacteria, better yet, i-dispose mo na yan, bumili ka na ng bago, discard mo na yan. Use clean towels regularly, okay? So, huwag pinatatagal kung ang iyong mga tuwalya, 2 to 3 days, palit na yan. Avoid sharing them. And wash or change your pillowcase, yung mga punda ng inyong kama, kama, no? Kasi may mga dust mites dyan na naiipon. So, yan ay dapat na-vacuum, na di-disinfect para hindi mag-cause ng conjunctivitis. Yan. Next is the blepharitis. Ano po ba itong blepharitis? A condition called blepharitis causes inflammation of the eyelid. So, yung pong talukap ng mata natin ang affected dito. Kung kanina yung conjunctivitis, yung conjunctiva o yung eyeball ang affected, yung blepharitis, yung ating talukap. It occurs because of bacterial infection or sometimes dermatologic or skin conditions tulad ng psoriasis, no? Or dandruff. Ayan. Pwede ding kuto. Mites can also cause blepharitis kasi kinagat niya yung part na yon. So, anong mga symptoms? Of course, pamamaga ng talukap ng mata, pamumula. Pwedeng magkaroon ka ng dry eyes because of the inflammation. And scaly eyelids dahil nga po dun sa dandruff. So, pag pumunta ka sa iyong doktor, yung tinatawag nating eye specialist or the ophthalmologist, pwede kanyang bigyan ng mga antibiotics treatments, eye ointment as a remedy. No? So, prescription drug po to, hindi to over-the-counter medicine. Now, sa bahay, what are the things that you can do? Warm compress using a clean towel para matanggal yung mga parang balakubak. And gently scrub the base of your eyelashes with diluted baby shampoo kasi hindi mahapdi yun. Ayun. So, yun ang panglinis. And use eye drops, yung mga lubricants to avoid dry eyes syndrome. And of course, maintain good hygiene of your eyelashes. Nako, siguro sa mga mahilig magpalagay ng fake eyelashes, baka isa to sa pwedeng maging cause of infection pag mali ang pagkakalagay, no? Yung mga blepharitis na yan. So, maging mapanuri po tayo sa pagpapaganda, tignan din natin ang hygiene ng mga gumagawa niyan. Next is the glaucoma. Ito, this is a medical emergency when it terms sa mata. Ang glaucoma po, it's a group of eye diseases that cause damage to the optic nerve. O yun namang pong ugat ng ating mata na nagko-connect sa utak. So, with regards to vision. So, ang nasisira yung mismong ugat. No? So, yan yung parang wiring para tayo ay makakita. So, yung optic nerve na yon ay nandun sa likod na parte ng ating eyeball. At pag yun ang natamaan, alam na natin ang mangyayari. Blindness, pagkabulag. O?
So, glaucoma symptoms develop slowly, dahan-dahan, and then eventually, ang endpoint is blindness. So, initially, blurred vision or may mga blind spots at katagalan po because of the pressure involving the eyeball, ayan na. Yung kaya glaucoma, parang hypertension sa mata yan. Yun. So, siyempre, titignan niya ng doktor at special treatment ang mga ginagawa dito. There are medical treatment and even surgical treatment to prevent it from worsening, to reverse the damage from the optic nerve. Para po maiwasan sa atin na magkaroon nitong sakit na glaucoma, since this is partly hypertension, so similar po sa mga may alta presyon, eat healthy diet to maintain good eye health. Ayan, so iwasan ng mga putok-batok na mga pagkain, ika nga. Dahil pwede din pumutok yung ugat sa mata. Exercise regularly to reduce the pressure in the eye. Limit caffeine intake to reduce eye pressure. Ayan, dahil kape, diba? Nagpapalpitate ka. Ayan, mabilis din yan. Pag sa inyong pagtulog, elevate your head when sleeping to minimize eye pressure pagpunta ng dugo sa utak. And there are some herbal medicines na nire-recommend dito sa ating website, but since I don't have the full article of that, I may not go into that. But more, ito siguro maganda. Try relaxation techniques to lower stress. Dahil stress daw ang number one trigger doon sa tinatawag nating acute angle closure glaucoma. So, again, stress, mag-rest. Pag alam natin we are under too much stress, lalo na sa mga naka-focus sa mga laptop, TV, computer, cellphone, ayan, ipahinga po natin ang ating mga mata. Yan. Next is, ito, pag-usapan natin, another inflammation, yung styes and chalasia or chalazion pag singular. Okay? Chalasia pag plural. Chalasia, spelling is C-H-A-L-A-Z-I-O-N. So, unahin natin ng chalazion. Ito po ay painless or hindi siya masakit pero may bukol sa talukap ulit ng ating mata. Ang cause naman daw po nito ay yung pagkabara, no, yung ng oil gland sa ating mata. So para siyang cyst, nagbabara. Yun namang sty, mas maliit siya pero masakit na bukol that comes with an infection. So may infection. Yung isa may blockade, pagbara. Yung isa naman is because of an infection. So if there's an infection, there's an inflammation, masakit. So yun ang pagkakaiba. Yung isa, yung chalazion, hindi masakit yung bukol. Yung sty, masakit. So, syempre ang simptomas, pareho silang may bukol, pwedeng parehong naiirita, nagluluha, pwedeng magkaroon ng blurred vision because of that bukol, okay? Yung parang may foreign body. But the difference is, yung chalazion, hindi siya masakit pag hinawakan, pero yung sty, masakit. So, magkakaiba ang treatment doon. Pag yung sty, syempre infection yon, antibiotics ang ibibigay. Pero yung chalazion, since blockade yan, pagbara, pwedeng yung ophthalmologist, pwedeng yung, ano yan, i-drain. Okay? So parang magkakaroon siya ng maliit na incision para magkaroon ng drainage yung nag-block na gland. Okay? To reduce the swelling. So home remedy that you can do warm compress that can help unclog the oil gland. Okay? Kasi yung tinatawag na may Boymian gland. Mayroon doon, oil gland sa mata. Ayan, so para ma-unclog, avoid using eye makeup muna until gumaling. Again, sa mga mahilig mag-makeup and wash your hands to avoid spreading eye infection. So yan po yon. Okay? Now, the other one is eye injury. This is trauma. So, syempre, hindi natin eto, wala na tong relation sa mga viruses o ano, but eye injuries, maraming dahilan kung pag eye injury, pwedeng natusok ng kalaro, nasuntok sa mga
factory worker na hindi ka nag-iingat, chemical splash, okay? Yung sa mga road accident, foreign objects, yung mga salamin, mga nabasag na salamin sa mata. So, partly because of head injury sa mga vehicular accident. And of course, ang symptoms, there could be bleeding, pain and redness, blurry vision, or could be blindness and watery eyes. So, the treatment for that is, it depends on what kind of trauma. So, this is an emergency. Ayan. So, ibang treatment basis din po yun. So, the diagnosis for sore eyes is hindi pwedeng tayo ang magsabi na, nakakahawa, hindi nakakahawa. Kung namumula yung mata mo at parang hindi ka komportable, better see your doctor. Ang eye doctor is what you call ophthalmologist. Marami po tayong ophthalmologist dito sa ating probinsya. At pwede po natin silang puntahan. Okay? Dahil pwede pong mabulag, no? Ayaw natin. Yun ang pinaka-major complication ng sore eyes. So don't ignore the pain. See your doctor if you have symptoms that persist for even for a few hours. Matayan eh. Huwag mo nang patagalin. Or lahat na ng home remedies, ginawa mo, hinugasan mo, pinikit mo, pinahinga mo, at still masakit, see your doctor. Okay? Lalo na kung parang nanlalabo na yung paningin mo. Okay? So, para save your vision. Okay? So, before we finish, with regards po sa COVID-19, okay, and what you call the COVID eyes, early this year, nailathala po sa newspaper na sore eyes or conjunctivitis is one of the symptoms of COVID-19, apart from having sore throat, runny nose, and headache. This is still related dun sa tinatawag nating Omicron virus. So, eto, pag sore eyes and this kind of conjunctivitis, this means people can easily get infected with this kind of mutation. So, but the good thing, I think it's hindi naman siya nakakabulag or per se. So, still, yung minimum health protocol natin, wash our hands, avoid touching our eyes, our nose, our mouth to prevent the spread of virus from one individual to another. So, COVID is part of our life right now. We are living in a hybrid environment. So, sa mga estudyante, sa mga magulang, kung pansin natin na parang hindi maganda yung pakiramdam ng mga anak natin, wag na po natin silang papasukin. No? Better stay at home, pagalingin muna bago papasukin para hindi na po kumalat. Yan. So, sa ating pong pagtatapos, eto, common practice po sa atin bansa is yung pagpatak ng gatas ng ina. Okay? Hindi po yung milk formula, kundi breast milk eye drops in infants with eye discharge. Actually, hindi lang naman po dito sa ating bansa. I think this is a universal practice all over the world. So, meron po tayong isang nabasa na journal, okay, which entitled Efficacy and Safety of Breast Milk Eye Drops in Infants, in Babies na may discharge po sa mata. Okay? So, ito po ay nailathala noong April 2021 from the Acta Pediatrica. So, kinompare po nila yung efficacy of breast milk over eye drops, ophthalmic solution, kung ito po ba ay may protective component. So, in their study, the study demonstrated that breast milk is no less effective than the eye drops in infants with eye discharge less than 6 months of age. The results suggested that the use of breast milk as eye drops could be considered as also first line of treatments for babies less than 6 months with eye discharge, because breast milk daw contains various protective components such as immunoglobulins, mga antibodies, lactoferrin, lysozyme, oligosaccharides, and immune cell subsets. So, this could help daw in the healing, no? O dun sa mata. So, in adults, meron daw siyang protective antioxidant effect in adult retinas that
protects against age-related macular degeneration. So, is breast milk good for the eyes? Based on this study, they said it's good. Pero ingat na lang din po tayo, again, pag hindi po nag-improve ang pakiramdam, see your doctor right away. So, dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na to tungkol po sa ating paksang sore eyes. Ayan. So, nawa sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa. Ang dalangin ko ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at kaisipan. Abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para muli sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KPP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!